Magandang gabi po sa ating lahat. Katatapos po lamang ng ikalawang linggo sa panahon ng pagdating ng banal na misa ng pasasalamat ngayong araw ng linggo ng ikapito ng Disyembre 2025 sa ating parokya ng Immaculada Concepcion sa Balayan ng probinsya ng Batangas. Sa pagsisindi ng ikalawang kandila ng kapayapaan para sa panalangin at intensyon ng ating Santo Papa Leo ika-14 sa pagtatapos sa taong ito ng Jubileo ng Pag-asa 2025 para sa kapayapaan ng buong daigdig. Bilang huling nobena misa ng 9 na araw sa karangalan ng ating Inang Birheng Maria ng Immaculada Concepcion, ngayong ika-5 ng hapon ng ika-7 ng Disyembre 2025, sa tulong na rin ng ating Archdiocese ng Lipa sa pakikiisa sa atin sa kapistahan ng Immaculada Concepcion sa ating bayan ng Balayan, ang ating Arsobispo ng Lipa, Most Reverend Father Gilbert Garcera Didi, bilang naging Pangulo na rin ngayon taon ng lahat ng obispo ng ating Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP, upang magmisa sa atin para tayo ay pangunahan sa pagdiriwang ng banal na misa ng alas 9:30 ng umaga. Bukas, ika-8 ng Disyembre 2025, at mahalaga ang kanyang pagdalo upang magdala ng mabuting balita at ilapit tayo ng ating mga obispo sa kabanalan ng ating Inang Birheng Maria sa pagsunod para sa ating kaligtasan sa plano ng Diyos sa ating lahat sa pamamagitan ng buktong na anak ng Diyos, ang Panginoong Hesukristo. Sa naging ebanghelyo ngayong hapon ng ikalawang linggo sa panahon ng pagdating, sa pagtutuwid ng daraanan ng Panginoon ni San Juan Bautista para sa ating kabanalan. Kung kaya't mapalad tayo at sinamahan tayo sa biyaya ng grasya ng Diyos, sa kanyang pag-ibig sa ating lahat, kasama ng ating mga kaparian sa iba't ibang parokya ng ating Archdiocese ngayong banal na misa na pinangunahan tayo upang gabayan at pagnilayan ang mga salita ng Diyos at ebanghelyo ng ating vikaryo ng ating Archdiocese ng mga kaparian ng Lipa, si Reverend Father Timakulangan, kung hindi po ako nagkakamali sa kanyang pangalan, sa tulong na rin ng ating Kura Paroko, Reverend Father Eusebio Bobot Hernandez, at ng dalawang katulong na pari, Father Ariel at Father Nathaniel, upang maging banal ang ating mga puso sa araw ng pagdiriwang ng banal na misa at maging makabuluhan ang ating pagdiriwang sa huling araw ng pagdonobena ngayon at para sa kapistahan bukas ng Inang Birheng Maria ng Immaculada Concepcion sa pagdating naman ng ating Arsobispo ng Lipa. Maliwanag ang homilya ng ating nanguna sa banal na misa ngayong hapon upang mas lalo nating maunawaan kung paano ba maging banal sa ating pamumuhay araw-araw. Tulad ng pagsunod sa Diyos, sa pagsunod sa Diyos ng Inang Birheng Maria, na puspos ng kalinisan ng Diyos upang isilan sa sinapupunan niya ang nagkatawang taong Diyos upang maging totoong tao bilang anak ng Diyos para sa ating kaligtasan sa mga kasalanan, at tunay na nagtagumpay siya sa kamatayan sa banal na krus at ng kanyang muling pagkabuhay. Bilang ang ating Arsobispo ng Lipa ay Pangulo ngayon ng ating CBCP taong 2025 hanggang 2026, sa katatapos lamang na pagiging CBCP President ni Cardinal David Jr.,
Ngayon ay mas naunawaan natin na ang paglaban sa lumalalang korupsyon sa bansa ay hindi paglaban lamang para sa isang tao o sa Pangulo o sa mga sangkot lamang sa Corruption Flood Control Project ng bansa. Kasama na rin ang tunay na dapat labanan at imulat ang lahat ng tao sa kabanalan ng Diyos sa Ebanghelyo natin ngayong ikapito ng Disyembre 2025 di San Mateo, Kapitulo 3, talata 1 hanggang 12 ng ikalawang linggo sa panahon ng pagdating. Pagsisihan natin at talikdan ang ating mga kasalanan ayon sa sigaw sa ilang ni San Juan Bautista, sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. At tunay ang trilyon peso march sa katotohanan ng kabanalan upang imulat tayo lahat sa pagbabalik loob sa Diyos. Bilang tayo ay ginagabayan ng ating mga obispo, ng ating Catholic Bishops Conference of the Philippines or CBCP sa moral na pamumuhay. Kaya maraming salamat sa ating naging Pangulo ng CBCP na si Cardinal David Jr. ng pagsusubikat para tayong lahat ay mamulat sa katotohanan ng kalinisan ng buhay at kabanalan. Dala ng mabuting balita ng kaligtasan ng anak ng Diyos sa tulong ni San Juan Bautista upang linisin ang daraanan ng ating Panginoon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Tulad ng ina ng Diyos, ang Immaculada Concepcion, para sa planong pagliligtas ng Diyos sa ating lahat. Kung kaya't ating paglimilimihin at pagnilayan ang humiliya ngayong hapon ng ikasyam ng pagnonobena misa sa karangalan ng ating Birhen Maria ng Immaculada Concepcion. At bukas sa ikawalo ng Disyembre 2025 ay bigyang pansin at samahan natin at ng ating pakikiisa sa ating Arsobispo ng Lipa, Most Reverend Father Gilbert Garcia Radidi ng alas 9:30 ng umaga sa tulong ng ating Kura Paroko Reverend Father Eusebio Bobo Hernandez at ng mga katulong niyang pari na sina Father Ariel at Father Nathaniel, para sa pagpapasalamat natin lahat sa Diyos sa ating pagdiriwang bukas upang mas lalo pa nating maunawaan ang kabanalan ng ating ipinagdiriwang, ang ina ng ating Panginoong Hesukristo, sa tulong ng biyaya ng Diyos. Bakit naging ina ng anak ng Diyos si Maria, ang ating tagapagligtas at tunay na liwanag ng mundo, luminous mysteries, at tunay na may kapayapaan dulot sa ating lahat, ang Panginoong Jesus sa ikalawang kandila ng linggo sa panahon ng kapayapaan, sa panahon ng pagdating. Ulitin po natin. At tunay na may kapayapaang dulot sa ating lahat ang Panginoong Jesus sa ikalawang kandila ng linggo sa panahon ng pagdating. Bilang ang ina ng anak ng Diyos na si Maria, ay ina rin natin ng kapayapaan, lalo't sa darating na kapaskuhan sa ating Panginoong Jesus sa sabsaban, sa tunay na diwa ng Pasko ng pagsilang at ng pagtawag sa lahat ng pamilya sa buong daigdig na ang dulot ng banal na pamilyang Jose, Maria at Jesus ay tunay na kabanalan para sa buong pamilya sa buong mundo. Kung kaya't ang apat na kandila sa panahon ng pagdating, ang ating gabay sa buong pamilya sa mundo, paano tayo makikiisa sa banal na pamilya sa tulong ng Espiritu Santo para maging banal din ang ating mga pamilya sa araw-araw sa ating pakikibaka sa pananampalataya na ang Diyos lamang ang tunay na ating kaligtasan. Kaya't ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak, ang ating Panginoong Jesus, sa darating na